Pagkatapos nilang magsawa sa fade cut, gagawa naman tayo ng haircut na nauuso ngayon. Pwede natin itong tawaging undercut, pwedeng tawaging Korean haircut, o ano pa man. Nakadepende na sa kapal or nipis na gusto ng ating client. Siyempre, ang ginamit ko dito, number 3 na clipper guard paikot. Kung inyong titingnan, nalagyan ko ng ipit yung ibabaw ng kanyang buhok. Parang undercut siya. Ang lalabasan nito ay undercut kapag ang tawag natin sa gupit na ito dito sa atin. Tapos kung tawagin naman sa iba, Korean haircut, curtain, o ano pa man. Tapos ang gagawin natin sa part ng kanyang patilya, yung 1.5 na clipper guard, hindi masyadong pudpud. Dahil gusto ng ating client ay medyo makapal pa rin. Para lumabas yung forma, kailangan nating nipisan ng konti yung parting ilalim nito. O di ba mga kabarberos, napakasimple. Napakagandang tingnan din naman ito kapag natapos na at makikita nyo yung resulta ng ganitong klase ng gupit. Nagsasawa ka na ba sa fade haircut? Okay, bagay sa'yo yung ganitong klase ng buhok. Kung ganitong klase ng buhok ang trip mo o ganitong klase ng gupit, try mo na. Ginawa kong patulis yung patilya and then pantay na lang din yung likod. Dahil yan ang gusto ng ating client, ng ating customer, ganitong forma. Ito yung gustong-gusto niyang iporma para sa kanyang new look na gupit. Noong mga nakaraang taon, ang nauuso mga fade haircut, ngayon naman, mga ganito, medyo makapal. And then, ahitan para makita natin yung forma. Yung ahit ang magbibigay ng hugis sa gupit na ating ginawa. O, diba? 1.5 lang yung ginamit ko sa gilid nito. Hindi na natin masyadong ginamitan ng manipis na clipper guard. Para makita natin yung hugis. Paikot. O, di ba napakagandang tingnan, kaya kung gusto nyo mag-try ng ganitong klase ng gupit, abay, subukan nyo na. Mag-hair consultation na tayo sa inyong mga barbero para masabi nyo kung ano yung gusto na gupit. And then, tanggalin natin yung ibabaw na ipit, texturize ng konti dahil hindi pa naman masyadong mahaba yung kanyang buhok. Kaya i-textured lang natin, bawasan lang natin yung kapal ng mga dulo ng kanyang buhok. O, di ba? Makikita natin mamaya kung ano yung forma na gagawin natin o yung bagsak ng kanyang buhok. Blower para matuyo. Ayan. Importante rin na tuyuin natin yung buhok para makita natin yung forma ng kanyang buhok. O, di ba? Tapos matanggal na rin yung mga buhok ng mga maliliit sa parting ibabaw. Yan ang purpose ng ating blower para mailagay natin ng maayos. Hair volume powder para mas maganda yung pag-volume ng kanyang buhok. Mura lang yung ganitong klaseng hair volume powder. Meron yan sa TikTok ko. O, di ba? Medyo umangat yung kanyang buhok. Yan ang purpose ng ating hair volume powder. Tapos suklay natin ng madalang na ngipin ng suklay para hindi naman pino yung hawi ng kanyang buhok. O, di ba? Pwede na, pang forma na. Pwede ng pan-cheeks. Maraming salamat sa inyong panonood.